Sabay-sabay po nating basahin ang unang aklat ng Timoteo, chapter 5, verses 1 to 25. Huwag mong pagsasalitaan ng marahas ang lalaking nakatatanda sa iyo, kundi paalalahanan mo siya na parang sarili mong ama. Ituring mong parang sariling ina ang matatandang babae at pakitunguhan mo ng buong kalinisan ang mga kabataang babae na parang iyong mga kapatid. Tulungan mo ang mga biyudang walang ikabubuhay, subalit kung ang isang biyuda ay may mga anak o apo, sila ang unang dapat kumalinga sa kanya bilang pagtanaw na utang na loob sapagkat ito ay nakalulugod sa Diyos. Ang tunay na biyuda ay iyong nag-iisa na sa buhay at tanging sa Diyos lamang umaasa kaya't patuloy siyang nananalangin sa araw at gabi. Samantalang ang biyudang nabubuhay sa kalayawan ay maituturing ng patay. Ipatupad mo sa kanila ang utos na ito upang walang maisumbat sa kanila ang sinuman. Ang sinumang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumatalikod sa pananampalataya at mas masama pa kaysa sa isang di mananampalataya. Ang biyudang dapat isama sa listahan na tutulungan ay iyong di bababa sa 60 taong gulang, minsan lamang nag-asawa, kilala sa paggawa ng kabutihan, nagpalaki ng maayos sa kanyang mga anak, magiliw tumanggap sa nakikituloy sa kanyang tahanan, naglingkod ng may kababaang loob sa mga kapatid sa Panginoon, tumulong sa mga nangangailangan at inialay ang sarili sa paggawa ng mabuti. Huwag mong isasama sa listahan ng mga byuda ang mga bata pa sapagkat kapag nag-alab ang kanilang pagnanasa, mapapalayo sila kay Kristo at mag-aasawang muli. Sa gayon, nagkakasala sila dahil sa hindi pagtupad sa una nilang pangako kay Kristo. Sila'y nagiging tamad at nag-aaksaya ng panahon sa pangangapit bahay. At sila'y nagiging tsismosa, mahilig makialam sa buhay ng may buhay at madaldal. Kaya't para sa akin, mabuti pang sila'y mag-asawang muli, magkaanak at mag-asikaso ng tahanan upang ang ating kaaway ay hindi magkaroon ng pagkakataong mapintasan tayo sapagkat may ilan ng biyudang nailigaw ni Satanas. Kailangang alagaan ng babaeng mananampalataya ang mga kamag-anak nilang biyuda upang hindi sila maging pabigat sa iglesia. Sa gayon, ang aalagaan ng iglesia ay iyon lamang mga biyudang walang ibang inaasahan. Ang mga pinunong mahusay mamahala ay karapat-dapat tumanggap ng paggalang at kabayaran, lalo na ang mga masigasig sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, huwag mong bubusalan ang bibig ng baka habang ito'y gumigiik. Nasusulat din, ang manggagawa ay karapat-dapat bayaran. Huwag mong tatanggapin ang anumang paratang laban sa isang pinuno ng iglesia kung walang patotoo ng 2 o 3 saksi. Pagsabihan mo sa harap ng lahat ang sinumang ayaw tumigil sa paggawa ng masama para matakot ang iba. Sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus at ng kanyang banal na mga anghel, inuutos kong sundin mo ang mga bagay na ito nang walang kinikilingan o itinatangi. Huwag mong ipapatong agad ang iyong kamay sa sinuman upang bigyan ito ng kapangyarihang mamahala. Ingatan mong huwag kang masangkot sa kasalanan ng iba. Manatili kang walang dungis. Huwag puro tubig lang ang iyong iinumin, uminom ka rin ng kaunting alak na gamot sa madalas na pagsakit ng iyong sikmura. May mga taong lantad na ang kasalanan bago pa humarap sa hukuman at mayroon din namang ang kasalanan ay huli na kung mahayag. Gayon din naman, may mabubuting gawa na madaling mapansin, ngunit kung hindi man mapansin agad, ito'y hindi maililihim habang panahon.